Nahulikam sa Maynila ang pananalisi ng isang lalaki sa customer ng fast food restaurant. Natangay ng suspect ang cellphone ng biktima at nasimot ang laman ng kanyang e-wallets. Panoorin ang balitang hatid ni Jomar Presto para wag maging biktima. Kuha yan sa loob ng isang kainan sa Tondo, Maynila kahapon. May kitang dalawang babae na magkausap. Maya-maya, isang lalaking naka-blue ang pumwesto sa katabing upuan. Habang nag-uusap ang dalawa, tsumempo ang lalaking naka-blue. Mabilis na tinangay ang cellphone na nasa mesa. Agad siyang lumabas ng kainan. Ang isa sa mga babae, umalis na rin. Napagalamang kasabwat pala siya ng lalaking kumuha ng cellphone. Bago ang insidente, may kita silang nakapwesto malapit kung saan nakaupo ang target na magkaibigang sales agent. Nang tumayo ang babaeng nakaitim at naiwan sa mesa ang kanyang cellphone para kunin ang order na pagkain, kumilos ang magkasabwat. Lumapit sa mesa ng naiwang sales agent hanggang masalisihan na. Ayon sa biktima, nagtanong ng direksyon ng babae. Hindi raw niya napansin na iniwan ng kaibigan ang cellphone nito. Nagtatanong kung saan daw papuntang pretil. Akala ko din po dayo siya, kaya sinagot ko po ng maayos. Yun pala, salisin na pala yun. Gamit ang app na track ang nakuhang cellphone hanggang sa Jacinto Street na ilang metro lang mula sa kainan. Sinubukan nila itong puntahan pero naputol na ang GPS. Abot daw sa 50,000 pesos ang halaga ng natangay na cellphone. Na-access din daw ng mga salarin ang kanyang mga e-wallet at nasimot ang laman ng mga ito na abot sa 20,000 pesos. Yung pera po kasi kailangan din po kasi namin yun since uuwi din kasi kami ng province. So yun po, kasi wala na po kasi talagang natira sa akin. Yun lang po talaga. Inaalala niya ngayon baka magamit ng mga salarin ang kanyang pangalan at accounts para makapambiktima ng mga kliyente. Pag may nag-message sa inyo tapos gamit po yung pangalan ko, wag niyo na lang pong replyan. Baka hingian po kayo ng ng pera or kahit ano po. Naipagbigay alam na ng biktima sa mga otoridad ang nangyari. Karamihan po kasi ng mga ganyan na nananalisi dyan po sa mga fast food o kaya sa mga mall po, kailangan po talaga doble ingat po. Patuloy ang backtracking sa mga CCTV para mahanap ang mga salarin. Jomar Presto nagbabalita para sa GMA News.